Nagsalita na yung lalaki sa 299 pesos na engagement ring matapos na mag-viral yung post ng babae na medyo tilay na-disappoint sa value at parang question niya kung gaano ba yung value niya sa boyfriend niya. Hindi inaakala ni boyfriend na siya pala yung tinutukoy ni ate girl doon sa kanyang frustrations doon sa 299 engagement ring. So, nakaramdam siya talaga ng lungkot or disappointment and kinausap niya si ate girl tapos nag-break sila dahil dyan. Kaya kung ikaw yung tatanungin, ano ang mas mahalaga? Yung material value or yung value ng pagmamahal regardless kung ano yung status sa buhay mo? Kaya naisip ni boyfriend na gumawa ng anonymous account sa TikTok at magbigay ng kanyang saloobin sa nangyaring ito. Kaya basahin muna natin. Pero magdi-disclaimer lang muna tayo na ang pag-uusapan lang natin dito sa video ay tungkol sa pinost ni ate girl and then yung pinost din ni kuya dahil sa 299 engagement ring. And of course, follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. So, eto na. Simulan na natin. Hello everyone! Ako yung guy behind the engagement ring issue. I created this account to stay anonymous and for privacy na rin for both of us. We'll delete this account soon. It hurts a lot for me na feeling ko hindi niya na-appreciate yung effort ko for her. Is it really a matter about the price ng engagement ring? Take note, engagement ring, not wedding ring. Ako po yung breadwinner ng family namin. Sobrang dami ko struggles and responsibilities sa buhay. Pinapaaral ko pa yung bunso namin. To be honest, meron naman ako pambili ng ring na nag-range ng 4 digits. Pero due to struggles and responsibilities ko sa life, yung ring na yon na mula ang napili ko for her and para sa akin, yun ang promise ring ko sa kanya na siya yung papakasalan ko at makakasama ko for the rest of my life. Pero hindi ko ine-expect na ganun ang magiging reaction niya. And pinost niya pa sa FB group na hindi ko maintindihan bakit niya pa ginawa yun. Kung pwede naman niya ako kausapin. Kung hindi pa nag-trending, hindi ko malalaman to the point na pati mga social media influencer nag-react sila. Sobrang sakit lang po. Sa part ko na may mga negative reactions na. Kesyo ganito, kesyo ganyan, hindi niyo po ako kilala, at hindi ko rin kayo kilala. Iba-iba po tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kung para sa inyo po is napaka-cheap ko, well, naiintindihan ko po kayo doon. Baka nga naman po kasi pinanganak kayo ng gold spoon nyo. Para sa akin, love doesn't have price. Hindi po nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya ng 299 sa loob ng 8 years. Actually, priceless pa nga po. My whole world suddenly fell apart dahil doon. It really hurts a lot. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa ginawa niyang pag-post about Dan. Naging eye-opener po yon para sa akin to broke up with her and i-cancel ang wedding plan. Kung doon pa lang po sa cheap ring price nagreklamo, what about the long run? Nagpapasalamat din po ako sa mga umayon sa side ko. Even hindi nyo ako kilala or alam ang story, pati na rin po sa inyong mga gold spoon. I'm praying for all of you guys. Have a good life and happiness. I will start moving on soon. For now, mag-suffer muna ako sa pain na nararamdaman ko. Thank you. And then, may mga babasahin tayong mga comments. So, simulan natin yung comments na nabasa ko sa Facebook. So, dito, her feelings are valid. Nag-invest din ng resources, time, and love sa'yo si girl for 8 years. The moment you wanted to ask her for marriage must be the moment you decided to make her your topmost priority. The audacity mo makipaghiwalay after siya bigyan ng bare minimum, dapat pinag-usapan niyo muna yan bago ka nag-propose. You must have settled your responsibilities first in your family kung mahal mo siya. So, same thoughts, sabi ng iba. Tapos, yung isa, engagement is a form of another assurance na he has plans to marry her, na kailangan niyang ipa-feel kay girl na kahit naghihintay ito ay may plans pa rin siya. And then, eto, same pa din naman. Kung pamilya mo ang priority mo, walang masama. Pero, wag na muna mag-aya. And then, eto, he said it himself na breadwinner siya, kaya daw di niya priority
yung decent ring. Alam nyo girls, if a guy's focus is to raise and provide is for his entire family, bakit irarason ang pagiging breadwinner para hindi priority ang relationship? I'm not against being a breadwinner sa family, pero if your priorities are in your family, then don't enter muna sa relationship. You have lots of baggage with you. Hindi responsibility ni girl na mag-adjust just because you're a breadwinner. Ayan. So, marami siyang sinabi, pero ito yung main point. And then, dito naman, tama naman ang eye-opener. Huwag ka muna magpakasal. Ikaw din nagsabi marami ka pang responsibilities. You're just adding another possible burden in your life kapag nagkataon. Lalo't si GF mo disappointed sa ginawa mo at hindi niya tanggap na mahirap ka pa sa ngayon. Maybe focus ka muna sa kapatid mo at sa pagiging breadwinner mo at sa pag-settled na family mo. Focus on yourself naman at hindi sa iba. Ayan. So, dito, huwag kang magpakasal. Hindi mo deserve yan. Move on, tapos na ang usapan. And then, nasa lalaki pa rin talaga kung gusto, may paraan. And this is my perspective lang since my husband gave me an engagement ring na talagang pinag-ipunan niya. I'm so thankful. And finally, dito no, first of all, don't agree to the proposal. Hindi dahil sa materialistic ka, but it only goes to show na hindi ka kilala ng BF mo. Hindi niya alam ang ugali mo. Also, hindi mo rin kilala ang jowa mo. Mag-expect ka sa kuripot, you both don't know each other. So, fail talaga yung relationship nila. And then, eto pa, di alam ng jowa mo, materialistic ka. Di mo alam, kuripot ang jowa mo. So ano, nagpaplastikan lang kayo for 8 years? Kung alam ng jowa mo na disappointed ka kasi nga materialistic ka, kung tsaka ang engagement ring, di niya gagawin yan. And you, bakit di mo alam na kuripot ang jowa mo? So, may point din naman tong comment na to. Ito na yung reaction ko. Napansin ko sa dalawang context ng side ni Ate Girl and side ni Kuya Boy na mukhang hindi talaga sila magkakilala pa. Marami pang bagay na dapat kilalanin pa nila yung isa't isa. And I agree sa last comment na baka nga hindi pa kayo talaga magkakilala. Kasi bago nyo i-elevate yung relationship nyo sa next level, make sure na wala pang butas na hindi mo pa nasilip. Kasi mahirap na kapag kasal na kayo, tapos doon mo lang pala na-discover na may ibang side ang jowa mo na hindi ka comfortable. One example is na-discover mo yung jowa mo na laklakero pala ng mga inumin. O kaya hindi mo pala alam na yung jowa mo ito is parang lagi palang nagkakasino, yung mga ganun na eksena, no? Or maramot talaga, yung mga ganun na discoveries mo. It's because I will have to share my personal experience, no? Sa close na kamag-anak ko. Akala niya, siya na yung the one niya. Pero nung ikinasal na siya, the night after the wedding, akala ng jowa niya nakatulog siya. Pero nung paggising niya, nakita niya yung jowa niya na ng buga, nagbubuga siya, tapos kinakount yung pera, na alam mo yung gift ng mga, supon ba tawag doon, na binigay ng kanilang visitor. Tapos, parang binulsa niya and ginamit niya sa pang-sabong, mga ganon. So, nung una, pinalampas niya. Pero nung kinalaunan, nalaman niya na parang laging may bisyo pala, may mga ganon. So, pinagsisisihan niya na pinakasalan yung jowa niya. So, ang ending, naghiwalay sila. So, ngayon, may kanya-kanya na silang pamilya. So, yun yung main point ko na hindi porke naging 8 years na kayo ay totally na magkakilala kayo. Siguro, sa sitwasyon siguro ni Boy na marami siyang responsibility sa pamilya, baka kulang yung time niya na makipagkita sa girl, such as once a week kasi nga baka lublub siya sa work, so medyo bihiras lang sila magkita. Kaya siguro hindi pa sila masyadong nagsasama yung mga ganon. So, yes, that is one scenario na pwede nating i-consider. Bakit? Mukhang hindi sila magkakilala nga thoroughly basing sa context ng kanilang post, no? Pero, syempre, that's only the tip of the iceberg. Hindi rin natin talaga pwede masabi kung ano yung real score sa kanilang dalawa. Pero,
kahit na naghiwalay na sila, wala na sila, I am wishing them good luck sa kanilang endeavors. Sana maging masaya sila sa kanilang bagong jowa, sa bagong career nila, and sa mga pangarap nila sa buhay. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video na ito, and I hope na nakarelate din kayo sa real life scenarios nyo. Lalo na sa mga may jowa dyan na nagbabalak na i-elevate ang kanilang relationship sa next level. Okay? So, thank you for listening to my story and another story to come sa mga susunod na vlogs ko. Okay, so always kilalanin nyo muna bago kayo mag-decide. Mwah!